Dahil sa patuloy na mga nagpapanggap na surgeons, nagbabala ang ilang grupo at asosasyon laban sa kanila. Para sa detalye, balitaan mo kami Joseph Parafina. Pinag-iingat ng grupong PAPRAS, Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeon, ang publiko sa ibang mga nagpapanggap na profesional na gumagawa ng iba't ibang klaseng operasyon sa ating katawan na di naman sapat ang kaalaman. Ibinunyag ito ng grupo kasabay ang konferensya ng mga ito na dinaluhan din ng International Society of Aesthetic Plastic Surgery. We already have FDA regulations regarding stem cell treatments. Would you recommend it? They have recognized only 3 indications at the moment. And there is nothing in their guidelines that mention anything about doing it for aesthetic or cosmetic purposes. Umapila din ang grupo sa pamahalaan na maging mapagmatsyag sa ilang mga aktibidades tungkol dito na kung tuloy na mapapabayaan ay marami pa mga mabibiktima sa hinaharap at lalala ang problema ng mga pasyente. Iginit na mga ito na gumugugol sila ng additional na 8 taong pagpapakadalubhasa sa kanilang tinapos. Nasisira lamang ng ilang grupo na ang iba na may 1 buwan lamang ang ginagawang training. We leave it up to hopefully the government agencies like the DOA and the FDA to clamp down on such advertisements, because on its face it is probably not telling the truth, because the Philippines FDA has already put out only 3 conditions. Siniguro naman ang plastic surgeon na ito mula sa Japan na natamang binabantayan nila ang hanay ng mga nagsasagawa ng mga pagretoke ng mga katawan ng tao na dapat ay sumusunod sa international standard at napapangalaga ng kaligtasan ng sinuman. Only board-certified plastic surgeons can perform safe facelift surgery, safe liposuctions whatsoever. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.